Sa pagkakataong ito, hindi na kita sasaktan. Takbo. Bakit hindi ka na tumatakbo? Tingnan mo ako ngayon. Kung hindi ko baliin ang mga paa mo. Tigel! Ano ang ginagawa mo? Nagmamakaawa ako sa'yo. Ililigtas mo ako? Baka patayin niya ako. Hoy, sinaktan ko ang sarili kong babae. Anong pakialam mo? Binubugbog mo siya. Binubugbog ko ang kapatid mo. Binubugbog ko. Lumapit ka. Naglakas loob kang saktan ako? Patay ka sa akin. Ikaw ang sinasaktan ko. Binubugbog ano? Subukan mong bugbugin ako. Bilisan, tigil! Huwag kang lumapit. Sasabihin ko sa'yo, ako ang manager ng Chen Group. Ako? Naglakas loob ka pang tumakbo? Hindi ka na makapasok, dito ka. Huwag lumapit! Huwag lumapit! Nagkamali ako? Nagkamali ako? Nagkamali ako? Pwede mo ba akong ibaba? Nagkamali ako, ate. Patay namang bubugbog. Nagkamali ako. Mamatay ka. Ang nanay mo, 5 sunod na beses na National Martial Arts Champion. Ang pinakaayaw ay ang makialam sa ibang bagay. Go! Champion. Binabati namin si Li Ziao sa pagkapanalo ng isa laban sa 4. Tinalo niya ang 4 na hari ng boxing at nagwagi sa martial arts competition na ito. Tita, naiintindihan ko. Huwag malate sa blind date sa tanghali. Huwag kang mag-alala. Ang kadate ko ay isang kilalang mapagkawang-gawang negosyante at magalang. Ipinapangako kong hindi ko sasabihin ang aking tunay na pagkatao. Ngayon ako ay isang karaniwang abogado lamang. Tanga. Iyon bang pagdukot at pagbebenta ng organ? Alin doon ang hindi mo sinamahan? Tapos naglakas loob kang magsumbong. Chen Zhenghao, nasa labas tayo, parating na ang kadate mo. Sige na. Basta nahuli na ang tao. Isa ka ng tanyag na mapagkawang-gawang negosyante sa Yuncheng. Ngayon, malapit na ang pagpili ng pinuno ng pondo ng kawang-gawa. Dapat mong panatilihin ang iyong imahe sa lahat ng oras sa labas. Sa tulong ng pondo ng kawang-gawa, mas magagawa natin ang mga bagay. Hilahin niyo siya palabas. Tatay, sino ba itong si Li Ziao? Masunurin ba siya? Nakita ko sa kanya, datos na isa siyang abogado. Hahaha. Mas maganda kung abogado. Lumalaki ang ating negosyo. Dumadami rin ang mga nakabantay. Nakita ko na malinis ang kanyang pamilya. Madaling kontrolin. Mamaya, kapag pakiramdam mo, ay akma. Sanayin mo siyang mabuti para mapaputi niya ang ating negosyo ng pamilya. Hindi tulad ni Qian Meng. Hello? Nabalitaan kong nakatuon ka sa kawanggawa? Taos-puso akong humahanga. Miss Lee, sobra ka naman. Ay, teka. Nakita ko sa iyong impormasyon. Nablangko ang mga nakaraang taon.
Kaya ano ang ginagawa mo nitong mga nakaraang taon? Sumali ako sa pagsasanay. Ng saradong abogado. Kaya pagkatapos noon ay kumuha ako ng doktorado. Kung gayon, tiyak na napakahusay ng profesional na kasanayan ni Miss Lee. Tama. Hindi lang matalino sa pag-aaral ang aming si Yaw Yaw simula pa noong bata. Bukod sa mahusay sa pag-aaral, mabait din siya at inosente. Pinakabagay siyang pakasalan. Sa tingin ko rin, Gusto ng aming pamilya ang ganoong klaseng mayumi at masipag na asawa. bagamat ordinaryo lang ang pamilya ni Lee Ziao, mukhang hindi naman siya matatakutin at tapat din ang tao. Mas madali silang manipulahin kung simple lang ang kalagayan. Zheng Hao, kung ikaw nga ay pakakasalan si Miss Lee, pwede bang maging mabuti ka sa kanya? Huwag na ulit, tulad kay Qian Meng. Si Qian Meng ay karapat-dapat sa kanya. Sino ba siya para maglakas loob pang tumakas kasama si Xiao Xiao? Akin ito, sinasabi ko sa iyo. Kung maglakas loob kang magsalita ng masama sa labas, alam mo ang kahihinatnan. Alam ko. Tatay, nanay, magtiwala lang kayo. Sa pagkakataong ito, mag-iingat ako. Hindi ko babarilin ng isang tao, at least. Pagkatapos ng lahat, mahirap na ngayon humanap ng abogadong kayang sanayin. Naiwan ko ang aking telepono sa kainan. Babalik agad ako. Kumusta ang pakiramdam? Guwapo at magalang. Ang mahalaga, narinig kong isa siyang mapagmahal na negosyante at nag-donate din ng maraming paaralan ng pag-asa. Ayos lang na gusto mo siya. Siya ay isang taong may pinag-aralan. Pagkatapos mong magpakasal, baguhin mo ang iyong ugali. Huwag mong dalhin sa bahay ang karahasan ng lipunan. Naintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, tita. Hindi na ako magiging underground boxing king, kampiyon sa martial arts. Ngayon, isa na lang akong ordinaryong abogado at kahit pa, ang masipag na si Li Jiao. Nasiyahan ka na ba? Mabuting bata. Pupunta ako para magmaneho. Maghintay ka dito. Miss Lee. Hindi ka pa umaalis, tita? Miss Lee, ikaw. Hindi ka pwedeng magpakasal sa anak ko. Tita, hindi mo ba ako gusto? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mabait kang babae. Ang anak ko, hindi siya katulad ng sa labas. Siya, medyo espesyal ang kanyang trabaho at baka delikado. Tita, ang gusto mong sabihin, si Chen Zhenghao ay gumagawa ng kawanggawa at madaling masiraan ng loob ng iba? Nakalimutan mo na ba kung ano ang ginagawa ko? Ako ay isang abogado. Maaari ko siyang patunayan. Hindi. Miss Lee, pakinggan mo ako. Ang pamilya Chen ay talagang Yao Yao. Andito ka rin pala, Mrs. Chen. wala. Kung ganoon, aalis na ako. Bakit? Ano ang sinabi niya sa iyo? Pakiramdam ko kakaiba si Mrs. Chen. Yao, bakit hindi ka na lang lumipat sa bahay namin ngayon? Gusto na rin kitang makita ng pamilya ko para makauwi ka ng maaga at maging kasambahay namin. Patawad, hindi ko sinasadya. Tanga, nasaan ang iyong mga patakaran? Sige na, isa lang ang kasambahay natin sa bahay. Kung paalisin mo na naman siya, sino ang mag-aalaga sa bahay na ito? Umalis ka. Itay, kung gayon, kailangan nating magmadali at pakasalan si Li Ziao para maturuan siya ng husto. Maraming tao ang nagmamasid sa aming kamakailan. Magagamit natin ang kanyang pagiging abogado para tulungan tayong takpan ang mga butas. Sige. Halika na. Zhenghao, napakagaling ng seguridad sa bahay ninyo. Ganito, para hindi ka makatakas. Ano ang sinabi mo? Ganyan, para hindi ka makatakas, hindi ba?
Anong sabi mo? Sabi ko, kinakailangan talaga ang ganoong karaming gwardiya para maprotektahan ng maayos ang seguridad ng asawa ko. Ang sweet mo naman, Chen Zhenghao. Aba, syempre, asawa kita, kaya nararapat lang na pagbutihan ko sa'yo. Tara, tingnan natin ang bahay natin. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya, huwag niyo po akong saktan. Nabangga lang naman, hindi ba? Tara na, tumayo ka na, huwag kang matakot. Narinig mo? Pinapatayo ka ng may bahay. Sir, ma'am, ayoko na po. Sige, mamaya, ibibigay ko sa'yo ang sahod mo para sa huling buwan. Ayoko na po. Ayoko na. Ayoko na. Bakit parang ang weird ng katulong nyo? Parang may kinatatakutan siya. Hindi mo kasi alam ang asawa niya, palagi siyang sinasaktan. Kaya sa paglipas ng panahon, dinapuan siya ng depresyon. Kaya nagmamadali siyang umalis kanina. Ah, ganun pala. Tara na, pasok na tayo. Mag-ingat. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba nasaktan? Xiao Xiao, sino na naman ang nagpakuha sa'yo ng litrato ni Mama? Sorry po, Papa. Chen Zhenghao, kakatumba lang ni Xiao Xiao. Huwag ka namang masyadong masungit. Litrato lang naman, hindi ba? Ang problema ng matatanda ay walang kinalaman sa mga bata. Sige, susundin ko ang lahat ng sasabihin ng asawa ko. Xiao Xiao, itong tiya na to, siya yung sinasabi ko sa'yo dati. Ano ang dapat mong itawag sa kanya? Mama, ma. Ay, bait. Sasagutin ko lang ang tawag. Xiao Xiao, sa susunod, kung may gusto kang kunin, sabihin mo kay Tia. Kukunin ni Tia para sa'yo, okay? Delikado para sa mga bata na umakyat ng ganoon kataas. Baka mapahamak ka. Ayoko sa'yo dito. Umalis ka na. Pasensya na, Yaw Yaw. Simula nang mamatay ang nanay ni Xiao Xiao, ako na lang mag-isa ang nagpalaki sa kanya. Palagi kong naiisip na may kakulangan ako sa kanya, kaya na-spoil ko siya. Bata lang yan, kailangan lang turuan ng paunti-unti. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya ng mabuti simula ngayon. Salamat, Yaw Yaw. Sana paglaki ni Xiao Xiao, maging katulad mo siya, mahinhin at mabait. Hindi naman kailangan na laging mahinhin ang mga babae. Nga pala, alam ba ni Xiao Xiao ang nangyari sa nanay niya? Lintik ka? Hindi pa ako nagagalit sa'yo. Natalo mo ang kaso, tapos iniisip mong dalhin si Xiao Xiao at tumakas mula rito. Ano? Tayo. Nagkamali ako. Nagkamali ako, patawad. Hindi ba gusto mong tumakas? Takbo. Huwag mo akong bitawan. Bitawan mo ako. Papa, nakikiusap ako. Bitawan mo na si Mama. Umalis ka. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Xiao Xiao. Ang pag-alala mo sa anak mo. Xiao Xiao, hindi gustong iwanan ka ni Mama. Bakit hindi kayo magkasama ni Mama? Bitawan mo si Xiao Xiao. Ikaw na hayop ka. Anak mo rin siya. So, ano ngayon? Kung gusto mong mabuhay siya, sumulat ka mismo ng confession letter at sulat habilin. At aminin ang pagkuha sa pondo ng kumpanya. Kung hindi, siya ang tatamaan. O bibitawan ko siya. Ah, wag. Wag, wag. Susulat ako. Susulat ako ngayon? Susulat ako ngayon. Zhenghao. Ikaw, ngayon ay asawa ko na. Ayoko ring itago sa'yo. Gusto mo ba talagang malaman? Ate maliit, nakita mismo niya ang kanyang inang tumalon mula sa gusali. Kasalanan ko, masyado akong abala sa trabaho. Kahit ang asawa ko, na nalululong sa sugal ay hindi ko alam.
Kung hindi sana siya nakabaon sa malaking utang sa sugal na hindi niya kayang bayaran. Hindi sana. Niya ginamit ang pondo ng kumpanya at nagpakamatay dahil sa takot. Magaling na ang ginawa mo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Maliit simula ngayon. Oh, pero wala bang picture ng mama niya dito sa bahay ngayon? Kapag nakikita ni Maliit ang picture ng kanyang mama, binabangungot siya. Kaya itinago ko na lang ang lahat ng bagay tungkol kay Kianmeng dito sa bahay. Kianmeng? Mengmeng, 7 taon na. Pero wala pa rin akong balita sa'yo. Nasaan ka ba talaga? Ang dating asawa ni Chen Zhenghao ay Kianmeng din? Nawawala si Mengmeng ng 7 taon. Si Maliit naman ay mukhang 5 o 6 na taong gulang pa lang. Baka... Ano? Ano ang problema? Paano naman magiging ganoon kasakto? Wala. Maliit, gusto mo bang tikman ang maliit na cake na dala ni tita? Hugis bituin yan. Sabi nila kapag gumulong ka ng hiling sa cake na hugis bituin, matutupad ang isang hiling. Talaga po? Hindi kailanman nagsisinungaling si tita. Sana po bumalik ang larawan ni Mama. Narinig na ng bituin ang iyong hiling. Ibigay mo ang larawan kay tita. At sa loob ng 3 araw ay matutupad ang hiling mo. Tapos na? Mengmeng, ikaw lang ang nakakagawa ng ganoon kagandang at natatanging ribbon. Sino man ang magpakasal sa'yo sa hinaharap. Napakaswerte niya. Sige na, tigilan mo na ang pagbibiro. Sige na, umalis ka na. Maliit, ikaw ba ang gumawa ng ribbon na ito? Ang ganda. Si Mama ang nagturo sa akin maglagay nito. Pwede bang tingnan ni tita? Si Mama? Mengmeng? Xiao. Hindi mo ba ako gusto? Hindi. Gusto kita. Kung gayon, bakit mo ako pinaalis kanina? Huwag kang manatili dito, takbo lumayo ka. Huwag kang tumambay dito. Umalis ka. Xiao. Xiao. Hindi ka na naman sumusunod, hindi ba? Mama? Sabihin mo kay Mama, gusto mo bang manatili si Mama dito? Gusto ko. Gusto mo ba? Gusto ko. Zhenghao, bata pa ang bata, dapat dahan-dahan lang. Lumabas na muna tayo. Xiao. Mula ngayon, ang mga bagay na hindi dapat sabihin, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Narinig mo ba? Narinig ko po. Pakicheck mo nga para sa akin. Ang dating asawa ni Chen Zhenghao. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Mengmeng, ikaw ba ito? Yao, ngayon na, ikaw ay naging ang manugang na babae ng aming pamilya, Chen. Hindi ba dapat ipakita mo ang iyong kakayahan para matikman ng lahat ang iyong luto? Nararapat po iyan, tatay. Pupunta na po ako. Tandaan mong maghanda ng marami. May mga kamag-anak na darating mamaya. Lahat sila ay sabik na makita ka. Ako? Hindi ba masyadong mabilis? Asawa ko. Iyan ay dahil palagi kitang pinupuri sa harap ng lahat. Kaya naman naging usisa ang lahat kung anong klaseng asawa ang napangasawa ko. Ayos lang. Sasama ako sa iyo sa kusina. Tutulungan kita. Nakalimutan mo ba? May video conference mamaya. Pero, Ako na ang magluluto. Hayaan mong magpahinga si Yao. Ma, ikaw ang nakatatanda. Ano ba ang sinasabi mo? Kung ganyan ka, mahihirapan ako sa susunod. Oh, ayos lang, Zhenghao. Magtrabaho ka muna. Kaya ko ito mag-isa. Mahal, ang galing mo. Sige, ihahatid kita sa kusina. Ma, bakit ka nandito? Yao, tutulungan kita. Huwag na po, ma. Tikman niyo na lang ang luto ko. Ay nako, ayos lang. Ano ba yan? Tingnan ko nga. Wala yan. Anong nangyari?
Ako mismo ang natumba. Huwag kang maingay. Si Zheng Hao at ang papa niya, walang alam. Kukunin ko muna ang first aid kit. Gagamutin ko ang sugat mo. Sino ang nagpapasok sa'yo? Ano ang mga ito? Hindi mo ba nakikita? Mga organo ng tao. Anong sabi mo? Nagbibiro lang ako sa'yo. Ito ay mga ordinaryong sample ng balat ng hayop. Oh. Alam mo naman, ang Chen Group ay may pharmaceutical company at kamakailan lang ay ginagawa nila ang pinakabagong murang gamot sa cancer para makatipid ng gastos. Kaya ginamit ang ilang kuwarto sa bahay namin para sa eksperimento. Ginulat mo ako. Akala ko lahat ng ito ay... Hindi mo siguro akalaing ako'y isang nagbebenta na masamang tao, di ba? Hindi naman. Sino ang hindi nakakaalam na ikaw sa Yuncheng ay isang kilalang pilantropo? Isang mabuting tao. Sa totoo lang, marami pa akong importanteng bagay na kailangan ng tulong mo. Teka, bakit ka biglang napunta sa silid aklatan? Kukuha ako ng medical kit? Nasugatan ang nanay mo. Hindi mo ba alam? Ha? Malubha ba? Mukhang hindi niya alam. Baka iniisip ko lang ito. Kagagawa ko lang din. Sige, pupuntahan ko muna siya para gamutin. Ay, oo, Mrs. Salamat sa hirap mo. Hoy, bilisan mo at ayusin ang stock na ito sa secret room. Tapos na ang sabaw. Bakit 10 putahe lang? Kaming mga tao dito ay kumakain. Bakit hindi ka naghanda ng 20 putahe para makabuo ng 2 kumpletong pagkain? Bilang manugang ng pamilyang Chen, bakit hindi mo man lang alam ang pinakasimpleng patakaran na ito? Paumanhin, gagawin ko agad. Mrs. Pagod ka na. Pinapahirapan mo si Ahaw. Masyado mo namang pinabayaan ng asawa mo, di ba? Ano ang ginawa niya? Anong kalokohan ang ginawa? Nagluluto lang ng ulam? Parang pinatay mo ang nagtitinda ng asin? Ikaw! Anong ikaw? Sumasagot ka pa. Hindi nga marunong magluto. Maaasahan pa ba nating tumulong sa atin? Mga babae, dapat sumunod sa mga sinaunang tradisyon, manatili lamang sa loob ng bahay. Bilang manugang ng pamilya Chen, bakit hindi mo pa rin naiintindihan ang simpleng patakaran? Wala man lang manners. Apo, pasensya na po talaga. Si Yao Yao kasi, bagong kasal pa lang sa bahay, kailangan pa siyang turuan ng maayos. Turuan? Yaw yaw, gabing-gabi na? Kumain na tayo. Anong ginagawa mo? Sa hapagkainan ng pamilya Chen, walang tuntunin na ang mga babae ay umupo sa mesa. Hindi ba siya babae? Ako ay miyembro ng pamilya Chen, kayo ay mga manugang lamang. Asawa ko, ang mga matatanda sa aming pamilya ay medyo mahigpit. Huwag mo nang pansinin. Ang tawag mo diyan ay mahigpit Chen Zhenghao? Akala ko may trono kayong mamana sa pamilya Chen. Li Ziao. Ang mga alituntunin ng aming pamilya, bawal sumagot sa matatanda, bawal makipagtalo sa matatanda. Sa pagkakataong ito, dahil sa unang beses mo pa lang, bakit hindi ka pa humingi ng tawad sa lahat ng matatanda? Bakit parang ang ekspresyon ng mukha mo ay hindi nasisiyahan? Ayaw mag-sorry, tama ba? Ahaw. Ilabas mo ang batas ng pamilya Chen para turuan ng maayos ang magaling mong bagong asawa. May batas din kayo sa pamilya? Ikalawang tiyo, humihingi po ako ng paumanhin. Si Yao Yao kasi, bagong kasal pa lang dito sa bahay, maraming hindi pa alam na patakaran. Unti-unti ko siyang tuturuan sa bandang huli. Yao Yao, ang matatanda sa aming pamilya. Medyo mahigpit talaga ang pananalita nila. Huwag mo nang isipin. Bigyan mo lang ako ng pabor, dapat lang din na ako. Sundin ko sila, hindi ba? Tama ka. Kami ay mga nakababata, kaya nararapat lang na sundin ang mga nakatatanda. Pero ako, si Li Jiao, ay hindi isang taong sumusunod sa lohika. Ang bilis niyo namang sabihin na gusto niyo akong makita para lang pala ipakita ang inyong kapangyarihan at magbigay ng mga patakaran, tama? Kung ganoon, na yon sasabihin ko sa inyo kung ano ang mga patakaran ko ni Li Jiao. Bawal umupo ang mga babae sa hapagkainan? Kung ganoon, walang makakakain ngayon. Ay? Li Ziao, anong ginawa mo?
Li Ziao, ano ang ginawa mo? Huwag kayong magalit. Bata pa si Yao Yao at hindi pa nakakaunawa. Pagsasabihan ko siya ng maayos. Kung anong klaseng biyenan, siyang klaseng manugang. Ang ugat ng problema ay nasa itaas, kaya sira ang ilalim. Kuya pangalawa, turuan mo ng maayos ang ate? Ang tagal na niyang kasal sa pamilya Chen, pero parang walang galang pa rin. Pangalawa, dito kami kumain sa bahay mo, hindi para panoorin ang manugang mo na nagmamayabang diyan. Mahal, unang araw ng kasal ng anak ngayon. Kung mayroon man, sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Tumahimik ka. Ang manugang na pinili mo ay sumasagot sa nakatatanda. Lahat iyan ay dahil sa iyo na biyenan na hindi nagturo ng maayos. Zheng Hao, kunin mo ang panuntunan ng pamilya. Anong panahon na ba ngayon? May panuntunan pa rin kayo ng pamilya? Lumapit ka. Walang galang sa nakatatanda. Ipinagkakaloob ang manugang. Walang katapatan, walang filial piety, walang pagkatao, walang katarungan. Nagdadala kayo ng kahihiyan sa aming pamilya Chen. Ngayon ay paparusahan kitang lumuhod sa upuan ng babae sa loob ng 1 oras. Bakit ka nakatunganga? Lumuhod ka. Mahal, nagkamali ako. Lumuhod ka. Upuan ng babae? Anong klaseng sirang bagay ito? Kaya pala ganoon ang mga sugat niya. Aray, Bitawan mo ako, nanay mo iyan. Yao Yao. May batas ang bansa, may batas ang pamilya. Kahit nanay ko siya, manugang din siya ng pamilya Chen. Kapag nagkamali, dapat parusahan. Li Ziao, hindi solusyon ang karahasan. Dapat ay mag-usap ng makatuwiran, magtiis ng saglit upang maging payapa ang lahat, umayaw ng isang hakbang. Umayaw sa ate mo, itigil niyo na lahat. Mabuti. Tinutulungan mo siya, hindi ba? Kung gayon, sasamahan ko kayong dalawa. Ikaw, Panuntunan ng pamilya? Sisirain ko na ang sirang panuntunan ng pamilya niyo. Halika. Hindi ba paparusahan niyo ako? ano ang gagawin mo? Hindi ba't ito ang sinasabi nilang huwarang may bahay? Napakabait. Bakit sa unang araw pa lang ng kasal, ipinapakita na ang tunay na ugali? Gusto pang sakta ng matatanda, kailangan siyang bigyan ng leksyon. Li Ziao, baliw ka na ba? Ako baliw? Ito ay domestic violence. Ito ay pag-abuso sa pribadong hustisya. Ayon sa criminal law ng ating bansa, ang inyong ginawa ay sapat na upang maging kaso ng pagmamalupit, sadyang pananakit. Hoy! Mga batas, kabisado mo pa ah. Ano kung lumabag sa batas? Ito ang Chen family. Ang patakaran ng Chen family ang batas. Hahaha. Ahaw, narinig kong itong bago mong asawa, isa palang first-class lawyer. Kung magdedemanda nga, tiyak na mataas ang tsansa ng panalo, ano? Kaya, pansamantala, palalagpasin ko ang iyong kawalang galang kanina. Ayusin mo rin ang iyong kaisipan. Ang kumpanya, maraming nakatingin kamakailan. Mahirap ilabas ang mga produkto. Marami pa akong bagong hawak. Kung hindi pa mailalabas, mabubulok na sa kamay ko. Anong ibig mong sabihin? Anong produkto? Ang mga nasa secret room ba ay? Yao Yao, may ilang bagay. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Ipaliwanag mo agad sa akin. Anong ibig niyang sabihin? Li Ziao, dahil sa unang araw natin bilang mag-asawa, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ngayon lumuhod ka sa harapan ko. Humingi ka ng tawad sa akin. Kundi, Ano pa? Sasaktan mo ako? Sa tingin pa lang sa tatay mong nananakit ng asawa, parang sanay na sanay. Alam ko na kung anong klase kang tao. Hihiwalayan kita. Dadaling kita sa ospital. Wag. Yaw Yaw, huwag mo akong alalahanin. Umalis ka na. Dali, umalis ka na. Kasama si Xiao Xiao. Umalis ka na. Kapag hindi ka pa umalis, huli na ang lahat. Li Ziao, nakapasok ka na sa bahay namin. Nangangarap ka pang umalis. Mukhang bukod sa pag-abuso sa kapangyarihan, gusto mo pang illegal detention. Li Ziao, ako, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka pa rin susunod, may libo-libo akong paraan para pasunurin ka.
Ngayon lang ako nakakita ng tao sa harap ko na ganyan kayabang. Mahilig kang gumamit ng karahasan para ayusin ang problema, tama ba? Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na karahasan. Ikaw. Ikaw, naglakas loob kang saktan ang anak ko? Ang babae ay dapat sumunod sa 3 pagsunod at 4 na kabutihan, maging malumanay at may busilak na puso. Naglakas loob kang saktan ng asawa mo? Lantarang pagsuway sa langit at tao. Hindi ko inakala na sa kabila ng maingat na pagpili, isa ka pa ring lapastangan. Sa dami ng paghihimagsik mo, talagang kakailanganin ng maraming pagsisikap para turuan ka. Huwag kang maging tulad ni Kian Meng, na sa normal mukhang mahina at maselan, ngunit sa kritikal na sandali, punong-puno ng paghihimagsik. Nararapat lamang na mamatay siya. Kaya hindi nagpakamatay si Kian Meng dahil sa takot sa parusa? Paano siya namatay? Li Ziyaw, ubos na ang pasensya ko. Hintayin mo ang bangungot. Ay, Zheng Hao. Bata pa si Yao Yao at wala pang alam. Bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Yao Yao, bilisan mo at magpakumbaba. Kung hindi, mawawalan ka ng buhay. Huwag kang matakot. Sa wakas ay inilabas mo na ang tunay mong mukha. Sa labas ay nagpapanggap kang isang mapagmahal na negosyante, ngunit sa totoo lang, isa kang ganap na mananakit sa tahanan. Hahaha, karahasan sa tahanan? Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang tunay na karahasan sa tahanan. Siya, kaya niyang makipaglaban. Paano mo nagawang saktan ang anak ko? Sino ka ba talaga? Ako ang dumating para disiplinahin ang lahat ng lumang kaisipan na tulad ninyo. Hindi ako naniniwala. Gaano ba kalakas ang isang babae? Napakasama. Kunin ninyo siya. Dakpin ninyo ang baliw na ito. Huwag kang lumapit. Hindi mo ako pwedeng saktan. Ako ang iyong biyenan. Hindi na magtatagal. Mamatay ka na. Ibalik ko sa'yo. Ikaw na babae. Kung sa sinaunang panahon ka pa, dapat kang ilulunod sa hawla ng baboy. Ilulunod sa hawla ng baboy? Ikaw na. Ikaw! Huwag kang lumapit! Matanda ka na. Gagawin ko ng dahan-dahan. Ah? Bilisan mong itigil yan. Kung hindi, papatayin ko siya. Talaga mo? Akong ginagalit. Ikaw rin. Ay, ako, ang tiyuhin mo. Walang sinuman sa inyo ang lumalaban. Pero ginagaya niyo pa rin ang domestic violence, pwe. Li Ziyaw, nahanap ko na. At pinatali ko na ang tiyahin mo. Kapag naglakas loob kang umalis, sisiguraduhin kong hindi na niya makikita ang araw bukas. Yao-yao, naayos na ang litrato. Ang may-ari ng litrato ay mahirap ipaliwanag sa iilang salita. Pinadala ko na sa WeChat mo, tingnan mo na lang. Menk, ikaw nga.
Hinding-hindi gagamitin ni Mengka Mengka ang posisyon niya para magnakaw ng pondo. Hindi ako aalis. Kailangan kong malaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Mengka Meng. Ano ang gusto mo? Para pakawalan ng tiyahin ko. Hindi ba napakayabang mo kanina? Halika, sige, lumaban ka pa. Chen Zhenghao, diretsuhin mo na lang ako. Pakawalan mo ang tiyahin ko. Sige. Kung gayon, maging masunurin ka. At huwag nang lumaban pa. At pakakawalan ko siya. Anak, dalhin mo ang babaeng ito sa basement at turuan ng maayos. Itay, huwag kayong mag-alala. Sa loob ng ilang araw, gagawin ko siyang isang malumanay at masunuring manugang ng pamilya Chen. Dalhin. Zhenghao, wag. Tia? Wag, Zhenghao. Zhenghao. Tia? Gaga, sinira mo ang buong gusali ko at naglakas loob ka pang tumitig sa akin, ha? Patitig ko sa'yo. Chen Zhenghao, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ano? Hindi ka. Aba gusto. Malaman ang sanhi ng pagkamatay ni Qian Meng? Sige, daan-daan kong ikukuwento sa'yo. Dati, tulad mo, hindi rin siya sumusunod. Kaya iginapos ko siya dito. Anong ginawa mo? 3 araw at 3 gabi. Sinubukan namin ang lahat ng laruan dito. Hulaan mo. Alin ang pinakamalakas niyang sigaw? Qian Meng, nakakapagod ba ang nakatayo? Tutulungan kitang ikilos ng maayos ang iyong mga buto, ha? Huwag po. Huwag po. Pakawalan niyo ako. Nagmamakaawa ako. Nagmamakaawa ako. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Meng Meng, patawad, sana mas maaga kitang nahanap. Chen Zhenghao, isa kang demonyo. Uy, parang ganyan din ang tawag niya sa akin noon. Teka, parang magkapareho kayo ng eskwelahan. Magkakilala kayo? Paano namang magkakilala? Ang daming tao sa eskwelahan. Kahit magkakilala kayo, wala na kayong magagawa. Dahil wala ka ng pagkakataong makatakas dito. Chen Zhenghao, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag kang magmadali. Hindi na lumalaban si Qian Meng. Bakit mo pa siya pinatay? So ano ngayon? Ako nga hindi ko na inusig. Itong babaeng ito hindi man lang naipanalo ang kaso ko at gusto pa niyang dalhin si Xiao Xiao para tumakas. Kaya ikaw ang nagnakaw ng pondo ng Charity Foundation. Ikaw ang nagtulak sa kanya para magpakamatay. At ikaw pa ang naglagay ng lahat ng kasalanan sa kanya. Ikaw ang nagpeking nagpakamatay siya? So ano ngayon? Chen Zhenghao, ikaw nga ang pumatay kay Meng Meng. Sisiguraduhin kong paparusahan ang tulad mong salarin. Hahayaan din kitang maranasan ang parusa sa paglaban sa akin. Mamaya hahayaan kitang maranasan. Titingnan natin kung sino ang mas malakas ang sigaw, ikaw o si Qian Meng. Huwag! Zhenghao, nagkamali lang ako. Pagbigyan mo ako ngayon, please. Mukhang hindi naman masyadong matigas ang ulo mo. Yaw-yaw. Bihira ang tulad mo na. Magaling sa propesyon at malinis ang pinagmulan. Sabihin mo, bakit mo ako nilalabanan? Ha?
Pasensya na. Nagkamali ako. Huli na. Mga bantay, bigyan ninyo siya ng foot reflexology board. Boss, masamang balita. Dumating na ang mga pulis. Ano? Bakit bigla silang dumating? Sabi ng mga pulis, ang kaibigan ng ginang, hindi makontak ang ginang, kaya sila nagsumbong sa pulis. Ikaw ang may kagagawan nito? Hindi ako. Matagal nang nakuha ang cellphone ko sa akin. Ang aking matalik na kaibigan, araw-araw siyang tumatawag sa akin. Siya ay likas na nag-aalala at mapag-alinlangan. Kapag hindi niya ako mahanap, mag-iisip siya ng kung ano-ano. Lumabas ka sa akin ngayon at magpaliwanag ng maayos. Kung magtatangka kang hindi maging tapat, Hindi po. Pangako ko, hindi ako magsasalita ng kung ano-ano. kalasan siya. Magsumbong sa pulis pagkatapos ng isang oras. Halika. Tara. Umalis na ba ang mga pulis? Wala naman sigurong napansin, di ba? Tatay, huwag kayong mag-alala. Nagtanong lang sila ng ilang bagay. Hahaha, mabuti. Iyon ay mabuti. Ngayon, ikaw ang kandidato para sa Pangulo ng Foundation ng Kawanggawa. Sa kritikal na sandaling ito, huwag kang magkakamali. Liziao, maayos ang ipinakita mo kanina. Ngunit hindi pa rin sapat para mabawi ang pagkakamali mo kahapon. Kumuha kayo. Dalhin siya sa piitan. Opo. Huwag, Chen Zhenghao, wag. Ayoko nang bumalik, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Pagkatapos ng gabing ito, naisip ko na rin, handa akong tulungan kayo. Isa akong first-class lawyer kaya ako pa rin, tulungan kayo na maiwasan ng maraming butas. Hahaha. Magaling ang pagdidisiplina. Hahaha. Hindi pa sapat. Li Jiao, gugustuhin kong ikaw, mula ngayon, hindi na makakapaglaban. Dalhin siya. Huwag, Chen Zhenghao, kaya ko pa kayong tulungan sa pagpili bilang chairman ng Charity Foundation. Anong plano mo? Sa mga kakandidato kasama ninyo, wala rin ba si Liming ng Lee Group? Oo nga. Nasa akin, ang ebidensya ng kanyang pang-aaliwa. Kapag inilabas ito sa araw ng halalan, mawawalan siya ng tiwala ng publiko, kaya matatalo siya. Hindi nga. Sa pagkakaalam ko, itong si Liming ay laging may malinis na reputasyon. Hindi mo kami niloloko, hindi ba? Ang lahat iyon ay kanyang pagpapanggap. Ngunit iyon ay pribadong kasunduan, hindi alam ng lahat. Nasaan ang mga dokumento? Nasa... Yaw. Ibigay mo sa akin ang mga dokumento at ang nakaraan ay atin ang kalimutan. Mula ngayon, basta tulungan mo kami ng buong puso sa paggawa para sa pamilya Chen. Ipinapangako ko. Hindi mo na kailangang mag-alala sa yaman at luho. Totoo ba yan? Walang problema. Nasa kwarto ko ang mga dokumento. Kukunin ko ngayon. Anak, sa tingin mo ba ang sinasabi ng babaeng ito ay mapagkakatiwalaan? Huwag kang mag-alala, tatay. Naimbestigahan ko na. Sadyang ipinanganak lang siyang mas malakas kaysa sa karaniwang tao ng kaunti. Sa totoo lang, siya ay isa na madaling takuting, tanga. Kung gayon, tingnan natin kung sino ang tunay na tanga. Mabuti. Sa litratong ito, makikita ko si Liming kung paano siya lalaban sa akin. Hindi na ako makapaghintay. Ngayon na ako hahanap ng media. Hindi. Ang ibig kong sabihin, malapit na ang halalan, pero may mahigit isang linggo pa. Kung ilalabas ng maaga, magiging handa lang si Liming at hindi natin makakamit ang epekto ng matinding paghataw. May punto ka. Tama si Yayaw. Si Liming na ito ay isang kilalang negosyante. Maraming sumusuporta sa kanya. Kaya, kailangan nating maging lubos na sigurado bago tayo kumilos. Xiao. Ano na naman ang pinaggagawa mo?
Xiao Xiao, hindi ba kita binalaan? Na huwag kang iiyak? Kailan mo ba matatandaan? Tatay, pasensya na po. Huwag mo akong tawaging tatay. Wala akong ganyang duwag na anak. Huwag. Gusto mo akong kalabanin, hindi ba? Zheng Hao. Ngayon ay mahalagang panahon para sa iyong kampanya. Kung kasama mo si Xiao Xiao sa publiko, makakatulong ito sa pagbuo ng iyong imahe. Kaya hindi pwedeng masaktan si Xiao Xiao. May punto ka. Xiao Xiao, simula ngayon, sumunod ka sa akin. Kung gayon, si Xiao Xiao ay ipinagkakatiwala ko sa iyo para alagaan. Huwag ko nang marinig na iiyak siya. Xiao Xiao, masakit ba? Maliit? Masakit ba? Hayaan mong gamutin ko ang sugat mo, okay? May sakit po si Lola. Gusto ko po siyang bigyan ng tubig at gamot. Kung gayon, kapag natapos ko na ang paggamot sa iyo, sabay tayong aalaga kay Lola, hindi ba? Opo. Hayop ka. Huwag nang umiyak, ha? Boss! Ang Star of Hope ng Yuncheng, ang foundation, ay magdaraos ng halalan para sa bagong presidente sa susunod na linggo. Nagbigay din po kayo ng malaking donasyon sa foundation, kaya inimbitahan po kayong dumalo. Walang interes. Nahanap na ba si Yao Yao? Hindi pa po. Ipagpatuloy ang paghahanap. Opo. Maliit? Anong nangyari sa kamay mo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw at si Maliit ay matagal nang binubugbog ng mag-ama ng pamilya Chen, hindi ba? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Tingnan mo ang mga sugat ninyo sa katawan. Hindi ito sanhi ng isang araw o 2 araw lamang. Hanggang kailan mo pa sila itatago? 5 taong gulang pa lang si Maliit. Gusto mo bang palagi siyang mamuhay sa ilalim ng anino na ito? Ha? Wala akong silbi? Hindi ko naprotektahan si Maliit. Sila ay talagang mas masahol pa sa hayop. Maghahanap ako ng pagkakataon para ilabas ka at si Maliit at umalis dito. Sama-sama tayong magsisimulang muli ng buhay, okay? Walang silbi. Ang nanay ni Maliit ay gusto rin kaming ilayo. Pero, Yaoyaw, hindi mo kayang isipin ang impluensya ng pamilya Chen. Hindi tayo makakatakas. Mas mabuting habang hindi ka pa gaanong malalim ang pinagkakaabalahan, mag-isip ka na ng paraan para makaalis. Umalis ka dito. Alam ko na ang nanay ni Xiao Xiao ay pinilit mamatay ni Chen Zhenghao. Kung isusumbong ko siya, pwede mo ba akong tulungang tumestigo sa korte? Ako? Wala akong alam? Huwag mo nang itanong. Pagod na ako? Maliit? Ihatid mo na ang ale. Mama, kung makahanap ako ng ebidensya na pumatay siya, pwede natin silang panagutin sa batas. Ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Mama, kung handa kang tumestigo sa korte, maaari mo akong tawagan anumang oras. Sandali lang po, Ale. Ito po ang bigay ng nanay ko sa akin. Sana po ay protektahan ka nito. Bakit ang takot mo kay Chen Zhenghao? Baka, bukod sa pagnanakaw ng pondo at pagtulak kay Mengmeng sa kamatayan, gumawa pa sila ng iba pang kasamaan? Ano ba talaga ito?
Hindi ko akalain ikaw din pala ay kayang bugbugin, ha? Kuya, ang maliit kong hipag, kumusta na siya ngayon? Na-train mo na ba siya ng maayos? Kung ako ang tatanungin, ang mga babae ay dapat talagang paluin? Ilang beses mo lang paluin at malalaman na niya kung ano ang ibig sabihin ng sundin ng asawa. Haha, May gana ka pa talagang pagalitan ako. Nabalitaan ko noong isang araw. Nabugbog ka ng isang babae? Sino siya? kuya, huwag mo na lang banggitin. Siya ay sunod-sunod na kampeon sa martial arts. Sobrang lakas. Binugbog niya ako, kaya ilang araw akong nagkaroon ng bangungot. Oo nga pala. Yung kargamento na pinadala ko sa iyo noong nakaraang buwan, naging maayos ba ang biyahe? Hindi lang isang beses. Narinig kong binanggit nila ang kargamento. Anong klaseng kargamento ba talaga iyon? Kuya, sa mga gawain ko, magtiwala ka lang. Ligtas nang naihatid ang mga gamit. Oo nga pala kuya. Yung mga bagay na pinapadala natin araw-araw, ano ba yun? Sobrang misteryoso. Hindi mo rin ako pinapayagan makialam. Naku, wala naman ba kuya? Ang pag-iisip mo ay masyadong tensyonado. Ang villa na ito ay napalibutan mo ng parang isang bakal na bariles. Paano pa makakapasok ang ibang tao? Tara, pumunta tayo sa sikretong silid para mag-usap. Ma, tutulungan ko po kayo. Ay, wag na. Tapos na akong magluto. Hintayin mo na lang kumain. Anong sabaw po ito? Mukhang masarap. Pwede ko bang tikman? Ay, huwag. Ito ay sabaw ng softshell turtle. Hindi maganda para sa mga babae na uminom ng marami. Magiging mainit ang katawan. Ganun ba? Pero bakit naamoy ko ang amoy ng nitrite? Naalala ko sa libro ko sa chemistry, kung matagal na umiinom ng tiyak na dosis ng nitrite, ito ay magdudulot ng pinsala sa mahahalagang organo ng katawan ng tao, magpapataas ng panganib ng cancer, at sa malubhang sitwasyon, ay maaaring magdulot ng kamatayan. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ma, bakit mas gusto ninyong lasunin sila kaysa makipagtulungan sa akin para makakuha ng ebidensya? Hindi sila ordinaryong tao. Kahit na makakuha ka ng ebidensya, wala tayong pagkakataong makatakas sa vilang ito. Hindi mo talaga maiisip ang mga bagay na ginagawa nila. Yaw-yaw, huwag ka nang mag-imbestiga pa, maghanap ka ng pagkakataong makatakas. Kung mas marami kang alam, mas mahirap kang makawala. Yaw-yaw, mamayang tanghali, darating si Afei para kumain dito. Magluto ka ng ilan sa mga signature dishes mo, makikipag-inuman ako sa kanya ng maayos. Sige po. Kuya, nandito na ako. Kuya, ngayon kailangan kong matikman ng maayos ang luto ng hipag ko. Ikaw? Nagkakilala kayong dalawa? Ito. Ito ang dating hipag? Kuya, siya yung... Nababaliw ka ba? Ano siya? Ang ibig niyang sabihin ay, nang nasa kalsada ako, gumagawa ng legal na tulong. Nagkita na siguro kami. Ikaw pala si Chen Fei. Ang galing naman. Ngayon ay iisang pamilya na tayo. Bakit? Gutuman ka na ba? Hindi ka na makatayo? Magluluto ako ngayon para malasahan mo ang luto ng iyong ate. Anong tinutulala mo diyan? Tara, samahan mo muna akong uminom. Ay! Sige, kuya. Kuya, pakinggan mo ako. Kuya, masakit ang tiyan ko. Magbabanyo muna ako. Ang daming lihim. Afei, anong tinatagal-tagal mo? Umupo ka na dali. Kuya, sasabihin ko sa'yo, ang asawang pinakasalan mo, siya ang 5 beses na sunod-sunod na. Naku, tingnan mo nga ako. Nakalimutan ko pala kayong bigyan ng alak. Bakit ang pabaya ko? Afei, maupo ka agad, maupo. Sige, upo. Kanina, nakita kong may whiskey sa bahay. Igagawa ko kayo ng 2 inumin. Ito naman ay Bloody Mary, sinadya kong gawing mas malasa. Tikman mo. Sige. Salamat po, ate. Narinig ko ang isang alamat na noong unang panahon
Ang Bloody Mary na ito ay dapat lagyan ng kaunting dugo ng umiinom para mas maging purong-puro. Oh, kuya, anong nangyari? Hindi. Hindi na kailangan ng ganoong kahirap. Hindi na kailangan ng ganoong kahirap. Hindi na kailangan ng ganoong kahirap. Nagbibiro lang ako, huwag kang matakot. Paano naman ngayon gagamit ng tunay na dugo? Mag-usap muna kayo. Titingnan ko lang ang pagkain. Sige. Faye, anong nangyari sa'yo ngayon? Bakit pilay na naman ang paa ng upuan na ito? Naku, kailangan ko nang tanggalin at i-assemble ulit. Kung ako ang tatanungin, ang upuan na ito ay parang sa pagiging tao. Ano? Dapat ay nasa tamang lugar. Kung pipilitin mong lumampas sa hangganan, sa mga bagay na hindi naman sa iyo, at makialam, ang mga paa at kamay ay madaling matatanggal. Isa-isa ay matatanggal. Di ba tama? Oo. Ate, bigla kong naalala na may kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. Aalis na. Tigil. Ate, mayroon pa po ba kayong sasabihin? Nagluto na ako ng pagkain. Hehe. Hindi? Manatili ka. Bigla kong gustong kumain ng luto ni ate. Biglang wala ng problema? Kakain muna ako bago umalis. Tama nga. Faye, bakit ka ba ang kakaiba ngayon? Ate. Kuya, sumasakit na naman ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa banyo. Sa banyo? Chenfei, ikaw? Ikaw ay isang maimpluwensyang tao. Sa ilalim ng lupa at sa itaas, paano ka ba matatakot sa isang babae? Mali? Ang babaeng ito, malinaw na kilala niya ang dating hipag. Bakit pa rin siya nagpapanggap at nananatili dito? Hindi pwede. Kailangan kong sabihin kaagad kay kuya. Anong balak mong gawin? Dinalhan ko ang kapatid ko ng gamot sa pagtatae. Hoy, ito ang bahay ng Chen family. Kung magtatangkang gumawa ng kalokohan, hindi ka rin makakatakas. Sa tingin mo ba matatakot ako? Tatanungin kita. Ano ba talaga ang negosyo ng Chen family? Ano pa ba? Ang Chen Group ay pangunahing nasa logistic. Alam ng lahat iyon. Mukhang hindi ka talaga maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Hindi. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon? Anong negosyo ba talaga ni Chen Zhenghao? Talagang hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Pakiramdam ng aking pamilya ay masyado akong padalos-dalos sa mga bagay-bagay, kaya hindi nila ako pinahawak ng marami. Ako ang may hawak lang ng negosyo sa logistics. Sige, kung gayon, ibang tanong na lang. Si Chen Zhenghao ay gustong maging presidente ng Charitable Foundation. Ano ang gusto niyang gawin? Ako. Sasabihin ko. Sa totoo lang, ang Charitable Foundation ay isang panakip-butas lang. Para lang malustay ang mga nakolektang pondo. Kapag naging presidente lang, sa kanya lang lubos na makokontrol ang foundation. Nasaan ang ledger? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Alam mo o hindi? Alam ko. Nasa safety box sa study room. Ate, sinabi ko na ang lahat. Pwede mo ba akong palayain, ha? Ipinapangako ko, hindi ko sasabihin kanino man. Ipinapangako ko. Kuya, anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Paano ko naman gagawin niyan sa'yo? Alam mo na ang sikreto ko. Paano ko naman hahayaan na lang kita ng ganoon? Pero hindi ako tulad ng pamilyang Chen. Hindi kita sasaktan. Matulog ka na lang ng mahimbing. Ma.
Sumama ka kaagad sa akin. Alam ko ang isang lugar na hindi nila kailanman matutuklasan. Ma, Maat pa. Nasaan si Li Jiao? Wala pa ba siya? Si Yao Yao ay naghahanda ng regalo sa bahay bilang regalo para sa iyong matagumpay na halalan. Darating siya pagkatapos. May paningin. Tara na, pumasok muna tayo. hindi ko alam kung alam ni Chen Fei ang password. Ubus na ang oras. Diyos ko, si Ginoong Liming, hindi ba palaging maganda ang kanyang reputasyon? Paano siya magtataksil? Kilala ang tao pero hindi ang puso? Ibinalita ang iskandalo sa araw mismo ng halalan? Hindi na makukuha ni Liming ang pagiging pangulo ng Charitable Foundation. Tiyak na si Chen Zhenghao ang mananalo. Siya ang sa ating Yun Cheng, kilalang top 10 youth, mapagkawanggawang negosyante. Normal lang na siya ang manalo. Ang dalawang kandidato ay tapos na sa kanilang talumpati. Ngayon ay magsisimula na ang pagboto, mga sumasang-ayon kay Chen Zhenghao, Ginoong Chen, na maging pangulo ng Hope of Light Charitable Foundation. Pakitaas ang kamay. Ngayon ay ipinapahayag ko na ang magiging pangulo ng Hope of Light Charitable Foundation ay ang CEO ng Chen Group. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Sino yan? Bakit parang pamilyar? Mukhang bagong asawa ni Manager Chen. Bakit siya biglang lumabas para tumutol? May sikreto kaya? Li Xiao, ano na naman ang ginagawa mo? Pag-usapan na lang natin yan pag-uwi. Mapapatunayan ko na ang mga black material na inilabas ni Chen Zhenghao ay peke. Naninirang puri lang siya kay Manager Liming. Ako ang nag-edit ng mga litrato. Ito ang orihinal na litrato para sa paghahambing. Bilis, assistant, bilisan mo. Ipamahagi mo ang mga litratong ito. Salamat sa ginang na ito sa paglilinaw para sa akin. Hindi ko akalain na si Chen Zhenghao, para sa halalan, ay maglalakas loob na mandaya sa publiko. May problema ito sa karakter. Hindi natin kayang tiisin ang ganitong masamang kompetisyon sa ating pundasyon. Li Xiao, sinadya mo akong isahan, tama? Makinig kayo sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng mga litratong ito. Siguradong siya at si Liming ay nagsabwatan na noon at sadyang ginawa itong bitag para sa akin. Asawa ko, huwag kang magpapatalo. Pampagana pa lang ito. Li Xiao, bakit mo ginagawa ito? Mag-asawa tayo. Kung ano ang para sa isa ay para sa lahat. Hindi mo ba gustong magtagumpay ang iyong asawa sa karera? Ang tagumpay mo ay nakabatay sa kasinungalingan. Chen Zhenghao, ngayon, sa harap ng live camera, ibubunyag ko ang iyong mapagkunwaring tunay na mukha. Ito ang paggamit ni Chen Zhenghao sa kanyang pagiging miyembro ng Lupon. Upang dayain sa loob ng maraming taon, nilimas niya ang mga pondo ng foundation. Umabot sa 1 bilyon ang halaga. Ito ang detalyadong accounting. Lahat ng ito ay huwad. Huwag kayong makinig sa kanyang mga pinagsasabi. Malinaw na malinaw ang mga talaan na ito. Kahit sino sa foundation ay kayang makapagtimbang ng tama at mali, tama at totoo. May matibay na ebidensya. Magpapalusot ka pa ba? Ang lakas ng loob niya. Ang pera ng foundation ay para sa mga batang hindi makapag-aral at sa hindi mabilang na mga naghihirap na biktima ng kalamidad. Ginawa niya pa rin ito. Ang isang peste ng lipunan na tulad nito ay tinatawag pang mapagkawang-gawang negosyante. Ang ganitong klase ng tao dapat noon pa ay nakulong na. Tingnan ninyo, ang tunay na kulay ng taong ito. Dalhin na agad siya sa presinto. Masarap ba ang pakiramdam ng pagkasira ng reputasyon? Bakit mo ito ginawa? Ginawa mo ito. Ano ang mapapala mo? Mahal, gusto ko lang makita, sa ilalim ng iyong mapagkunwaring mukha, kung anong klaseng pangit na ugali. At sa totoo lang, mukha siyang maganda. Ikaw na impacta ka. Papatayin kita. Aray,
Bitawan mo siya. Mahal, nagkamali ako. Ayaw ko lang. Napatuloy kang magkamali. Naglalaro ka pa rin dito, ano? Dapat pinatay na kita noon pa. Huwag. Nagkamali ako. Bakit puro galos? Si Chen Zhenghao ay nambubugbog din pala? Ang galing niyang magkunwari. Isang lalaking nambubugbog pala. Chen Zhenghao, isa kang mananakit sa pamilya na palaging nambubugbog. Sasabihin ko sa'yo, kahit patayin mo pa ako ngayon, ilalabas ko ang lahat ng krimen mo sa pambubugbog sa pamilya. At pagpatay sa dati mong asawa, ilalantad ko. Pinatay ang dating asawa? Hindi ba nagpakamatay ang dati niyang asawa dahil sa takot sa kasalanan? Hindi mapagkakatiwalaan ang sinasabi ng isang mananakit. Sino ang nakakaalam? Baka pinilit niya itong magpakamatay. Dati, nang mamatay ang kanyang asawa, umiiyak siya sa harap ng kamera. Hindi ko inakala na sa likod ng kamera ay nananakit siya at siya pa ang pumatay. Mga kababayan, huwag kayong makinig sa pinagsasabi ng babaeng ito. Nagpakamatay ang dati kong manugang. May resulta na ang forensic doctor noon. Kaya kong patunayan, nakita ko mismo kung paano pinilit ni tatay si nanay na tumalon mula sa bubong. Hindi nagsisinungaling ang bata. Diyos ko, sa harap ng sariling anak, pinatay ang ina ng bata. Gaano kalalim na trauma ang idudulot nito sa bata? Chen Xiaoxiao, sino ang nagturo sa iyo na sabihin ang ganyang bagay? Ha? Makinig kayo sa akin. 5 taong gulang pa lang ang anak ko. Hindi pa siya marunong humusga sa tama at mali. May taong may masamang intensyon na nag-utos sa kanya na gawin ito. Uulitin ko, hindi ako pumatay. Kailanman ay hindi ako pumatay ng tao. Lahat ng ito ay si Li Jiao. Para gumanti sa akin, sadyang sinisiraan niya ako. Siya ang isang bayolenteng baliw. May ebidensya ako. Tingnan ninyo. Napakalakas naman niya. Sa lakas niyang iyan, makakaya-kaya siya ni Chen Zhenghao. Chen Zhenghao, akala mo ba talaga na nasira mo na ang lahat ng ebidensya? Meng. Bitawan mo si Xiao. Hayop ka. Anak mo rin siya. Kaya ano? Kung gusto mong mabuhay siya, ikaw mismo ang susulat ng confession at suicide letter at aminin ang paglustay sa pondo ng foundation. Kung hindi, siya ay... Huwag. Susulat ako ngayon. Nakakadiri. Ginamit niya ang sariling anak para takutin ang isang ina. Dugyot! Mga mapagkunwari, mga demonyo sa balat sibuyas. May mukha pa ang taong ganyan para lumabas sa publiko? Lahat yan ay hindi totoo. Lahat yan ay kasinungalingan. Sa harap ng ebidensya, magpapalusot ka pa ba? Ikaw ang pumatay kay Meng. Napakabait niyang babae. May magandang kinabukasan sana siya. Dahil lang sa hayop na tulad mo. Sinasabi ko sa'yo, Chen Zhenghao, nag-report na ako sa pulis bago ako dumating. Ikaw, maghihintay ka na lang sa bilangguan habang buhay. Oh? Magkakilala pala kayo ni Qianmeng? Kaya pala dati, sobrang nag-aalala ka sa kanya. Nagpumilit kang magpakasal sa akin. Lahat ba ng ito ay planado mo? Gago ka. Papatayin kita ngayon. Magaling. Ang galing ng galaw ng dalagang iyan. Teka, bakit parang pamilyar siya sa akin? Siya ang 5 beses na kampeon sa National Martial Arts Competition. Ganoon siya kagaling. Kaya pala nahulaan niya ang totoong ugali ni Chen Zhenghao, ang mapagkunwari. Meng, sa wakas, makapaghihiganti na ako para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong papanagutin ang walang hiya na si Chen Zhenghao. Meng, paumanhin. Ang tagal mo nang natutulog dito. Ngayon lang kita dinalaw. Kaya pala ganoon ko na lamang kamahal si Xiao. Anak mo pala siya. Sige na. Yao, tingnan mo ito. Meng, napakasipag mo naman. Kung sino man ang maging asawa mo, napakaswerte niya talaga. Oo nga pala. Hindi ka ba nagkaroon ng boyfriend kamakailan lang? Kailan mo siya dadalhin dito? Para makita ko. Sa susunod na lang, pagkatapos ng laban mo. Sige. Meng, sa hinaharap kailangan mong magkaanak ng babae. Tiyak na napaka-cute niya. Ako ang magiging ninang niya. Tuturuan ko siyang mag-boxing at mag-martial arts. Sige. Kung gayon, ang anak ko sa hinaharap, ipinagkakatiwala ko sa iyo, ninang, para protektahan. Oo, tiyak. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, si Xiao ay parang sarili kong anak. Hindi ko nahahayaan na saktan siya ni Numan. Xiao,
Halika, ibigay mo ang bulaklak kay nanay. Kausapin mo si nanay para makita niya kung gaano ka kaganda. Ma'am, Nanay, ano ang plano mo ngayon? Alam kong hindi mo kayang iwan si Xiao Xiao, kaya simula ngayon, manirahan ka na lang sa amin. Ayoko. Hindi mo na ako kailangang intindihin? Basta't ayos lang si Xiao Xiao. Ako? Nanay, nakulong na si Chen Zhenghao. Malamang na mabubulok siya sa kulungan. Ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Yao Yao, huwag ka nang magtanong. Ang impluensya ng pamilya Chen, hindi mo kayang isipin. Mas mabuti pang maghanap ka ng paraan para mag-apply ng diborsyo at dalhin mo si Xiao Xiao paalis. Ano? Paparating na ako. Ma, nahimatay ang aking tiyahin. Kailangan ko sigurong pumunta sa ospital. Xiao Xiao? Ihahatid ko lang si Xiao Xiao sa bahay ng kaibigan. Ayos lang po ba kayo mag-isa? Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Chen, hindi nila ako gagawan ng masama. Sige. Boss, natagpuan na namin si Miss Lee. Nasaan siya? Huwag kayong maniwala sa kanya. Malinaw ang mga talaan ng account. Sinumang miyembro ng foundation ay kayang makakita ng katotohanan at matukoy ang kasinungalingan. Yao Yao? Yao Yao. Ayan. Na-disqualify ako. Pati si Mengmeng nawawala. Anong gagawin ko? Huwag kang matakot. Nandito pa ako. Sasama ako sa iyo na hanapin si Mengmeng. Oo. Yao Yao. Yao Yao. Isang araw ka nang hindi kumakain. Magluluto ako ng lugaw para sa iyo sa kusina. Oo. Ayan, sa loob ng isang linggo, kung hindi ka umuwi para manahin ang ari-arian ng pamilya, ibibigay ko ang kumpanya sa tiyuhin mo. I-book mo agad ako ng tiket papuntang Cloud City. Opo. Tiyuhin, si Ahao ay dinala ng pulis. Ang bagay na ito sa atin, paano kung malaman ang ilegal na pagbebenta ng organo, ito ay isang malaking krimen. Walang sinuman sa atin ang makakatakas. Dapat nating agad na mag-isip ng paraan para mailabas si Ahaw. Tungkol sa pagnanakaw ng donasyon sa foundation, makakahanap ako ng isang tao na aako ng kasalanan. Tungkol naman sa pagpatay, pangalawa, napakatanga mo talaga. Paano mo hahayaang si Ahaw ang personal na gumawa nito? Sino ang mag-aakala na ang impaktang Kianmeng na iyon ay may tinago pa? Ang ibang mga bagay, nalinis na namin. Iyon lang ang recording. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Tita, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Bakit ka hinimatay? Dahil lang sa napanood ko, ang live stream ng walang kwentang iyon, biglang tumaas ang blood pressure ko. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ako nanood ng TV, hindi ko malalaman na ang pamilya Chen ay ganoon kasama. Bakit ka pa nasugatan? Tita, hindi mo pa ba alam ang kakayahan ko? Ito ay para linlangin sila. Kung hindi, sino ang makakasugat sa akin? Ang masamang Chen Zhenghao na iyon. Pumunta ka na sa korte, mag-file ka ng diborsyo, lumayo ka sa kanya. Huwag kang mag-alala, tita. Nakapag-file na ako. Iyon lang ang kustudiya ni Xiao Xiao na kailangan pang paghirapan. Si Xiao Xiao ay kay Mengmeng, ang tanging kamag-anak. Kailangan kong bawiin ang custody ni Xiao Xiao sa akin. Hindi natin alam ang mangyayari. Sino ang mag-aakala na ang matalik mong kaibigan na matagal mo nang hinahanap ay siya pala, dating asawa ng pesteng iyon? Ate, mula ngayon, kailangan mong maging maingat.
Pakiramdam ko ang pamilya ni Chen ay hindi kasing simple ng nakikita. Sige. Pagkalabas ko ng ospital, pupunta ako sa ibang lugar at manunuluyan ako sa bahay ng tiyuhin mo ng ilang panahon para hindi na ako makadagdag sa iyong mga problema. Ano bang sinasabi mo? Ang kaso ng pagpatay sa asawa at korupsyon ng isang philanthropists na nabunyag kamakailan ay dininig ngayon sa korte. Hindi nakapagbigay ang hudikatura ng kumpletong ebidensya, kaya't siya ay pinawalang sala sa unang pagdinig. Hindi ba sabi nila malakas ang ebidensya? Paano nangyari iyon? Ate, magpahinga ka muna. Titingnan ko kung ano ang nangyari. Ginoong Chen, ang iyong sekretarya ay lumabas upang umamin sa kasong paglustay ng pondo para sa kawanggawa, katulad din ba ito ng iyong dating asawa, na itinulak lang upang akuin ang kasalanan? Hindi rin ako makapaniwala na ang aking nasasakupan ay gagawa ng ganong bagay. Tulad ninyo, labis din akong nasasaktan. Tungkol sa schizophrenia ng iyong dating asawa, may paliwanag ka ba? Ang aking asawa, nalulung siya sa pagsusugal at nagkaroon pa ng problema sa kanyang kalagayan ng pag-iisip. Ako naman, ayoko siyang mas lalong malugmok. Kaya wala akong pagpipilian, kaya ko ito ginawa. Yaw-yaw. Ano man ang mangyari, tayo ay mag-asawa. Kung may problema, sa tingin ko ay maaari tayong mag-usap ng maayos. Bakit ka? Magpapataw sa akin ng napakaraming paratang na walang basihan? Maghanda kang harapin ang aking galit. Puta. Yaw-yaw. Narito ang nagnakaw ng pondo para sa kawanggawa. Papatayin kita? Mapagpanggap? Papatayin Abusadong ka. asap? Pati Pati pondo pondo ng ng kawanggawa, ninakaw mo pa. Ninakaw mo pa. Lizzie Yao. Papatayin kita. Tayong dalawa ay mag-usap. Papatayin kita. Sa ibang araw. Huwag tumakbo. Habulin, 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 habulin. Yaw-yaw. Ito ang kumpanya ng pamilya Chen na ipinapahanap mo sa akin. Nakakita ako ng ilang impormasyon. Tingnan mo. Tingnan mo, ito ang mga pag-asa sa paaralan na sinuportahan ng Chen family sa loob ng maraming taon. Ang mga estudyante sa mga paaralang ito taon-taon. Ang dropout rate ay umabot ng 30%. Ang mga paaralan ng pag-asa ay sumasakop sa mga bayarin sa matrikula. Bakit napakataas ng dropout rate? Ito rin ang problema. Hiningi ko sa kaibigan ko na nagtuturo sa kabundukan na tingnan ang paaralan at nalaman kong ang mga batang huminto sa pag-aaral ay nawawala. Nawawala? Ano? Ang nangyari sa kanila. May nalaman ka ba? Mukhang kailangan ko pa rin bumalik sa Chen family. Dalio, pakiusap. Tulungan mo akong tingnan ang impormasyon ng Chen family. Una akong aalis. Sige, mag-ingat ka. Siya ang walang kwentang tao na pinakasalan ni Yaw-Yaw. Mukhang pamilyar. Opo, ang pangalan niya ay Chen Zhenghao, CEO ng Chen Group. Ang Chen Group ay pangunahing nakikibahagi sa industriya ng logistic. Dati, bumisita pa siya sa kumpanya para kausapin kayo. Gusto niyang makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Matapos uriin ng departamento ng marketing, naramdaman nila na walang kaayusan ang Chen Group. Sangkot sila sa mga legal at illegal na gawain kaya tumanggi sila. Ayon sa ugali ni Yaw-Yaw, naggalit sa kasamaan. Hindi niya ito basta-basta palalampasin. Ipadala ang mga tao upang imbestigahan ang background ni Chen Zhenghao. Ngayon, bibisita tayo sa kanila. Nakita ko si Afeng sa basement. Sabi niya, pinilit daw siya ng babaeng yon para ilabas ang kinaroroonan ng accounting ledger. At ikinulong pa siya. Sa ganoong kalit na ebidensya, susubukan pa rin niya akong ipabilanggo. Lubos na walang pag-asa. Ngunit ang hirap namin sa foundation, ang pagod at dugo namin, lahat ay nasayang. Lahat ng ito ay dahil sa pesting babaeng iyon. Ako mismo ang kukuha ng kanyang mga lamang loob at ibababad sa alak. Ay, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo ba narinig sa internet? Ang babaeng iyon ay 5 beses nang nanalo ng martial arts champion. Huwag kang mag-alala, tatay.
Nakapagsabi na ako sa mga kaibigan ko para tumulong. Tiyak na mapipilit ko ang babaeng iyon. Nasumuko. Gusto mo ba akong sunugin? Ikaw? Ha? Wala akong ginawa. Naiinis ako kapag nakikita kita. Sabihin mo, nakipagsabwatan ka ba sa pesteng Li Ziao na iyon? Nagkasundo kayo? Kung hindi, paano niya nakuha ang ebidensya? Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Nanay, nasaan si Xiao Xiao? Nasaan siya? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Nanay, ako ang tunay na ama ni Xiao Xiao. Hindi mo ba narinig? Nagtatanong ang anak mo, nasaan si Xiao Xiao? Sabihin mo, Hindi ko alam. bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sasabihin mo ba o hindi? Siya? Nasa bahay ng kaibigan ni Yao Yao. Yao Yao, gaano katagal pa lang tayo hindi nagkita? Namimiss mo na agad ako? Alam mong darating ako. Kung hindi kita pinapasok, akala mo ba makakapasok ka ng ganoon kadali? Ang mga specimens na iyon ay puro mga organo ng tao. Hindi ko akalain na kayong pamilya Chen. Sa likod ng inyong mga gawa ay nagbebenta ng mga organo ng tao. Uy, kung wala kang ebidensya, huwag kang basta-basta magsalita. Achay, dakpin mo siya. Iyan ba ang dala mong katulong? Parang hindi naman magaling. Hoy hoy, huwag kang lumapit. Sige, dalhin ninyo ang taong iyon. Shio. Anong gagawin mo? Hayop ka. Sige, sumuko ka lang sa akin. Kung hindi, kukunin ko ang buhay niya. Anak mo yan. Ano ngayon? Isang pampagastos lang. Pinalaki ko na siya ng ganito. Sapat na yan. Isa kang walang puso na hayop. Pakawalan mo na si Sio. Li Ziao. Hahayaan mo bang mamatay siya? Itigil mo yan. Chen Zhenghao, ako na lang ang saktan mo. Pakawalan mo na si Sio. Turukan niyo siya. Pwede na, pakawalan mo siya. Tia, Huwag kang matakot. Babaeng walang kwenta. Sa wakas ay nahulog. Na sa mga kamay ko, kalad ka rin. Li Ziao, kinakalaban mo ako? Talaga bang sulit yan? Sige, pahirapan mo ako. Sige, bugbugin mo ako. Murahin mo. Gagawin ko ang lahat. Ha. Alam ko na ngayon. Mula pagkabata, nag-ensayo ka ng martial arts. Makapal na ang balat mo. Kaya ang karaniwang pisikal na pagpapahirap, wala lang sa'yo. Kaya ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang isang bagong klase ng saya. Ipaparamdam nila sa iyo ang sukdulang kaligayahan ng pagiging babae. Ang ganda ng eksenang ito, paano hindi i-record para maalala? Hoy, bakit nakatayo ka pa diyan? Simulan na. Salamat, boss. Lumayas ka. Li Ziao. Gusto ko sa iyo iyan, ang may kakayahan ka, pero galit lang ang magagawa mo. Ha. Boss? Boss? Ano?
Si President Bo ng Bo Corporation, biglang dumating para bumisita. Nasa sala na siya ngayon. Bakit sila naparito? Nakakabuwisit naman. Bantayan ninyo siya. Bablik ako para ipagpatuloy ang laro. Boss, Yo, Bozong, anong hangin naman ang nagdala sa'yo dito ha? Nako, ang ganda ng araw namin. Chenzong, huwag kang mag-alala. Hindi ko alam kung bakit nandito si Bozong ngayon. Nandito ako sa Yuncheng para sa isang business trip. Nabalitaan ko na hindi ka raw masyadong maganda ang lagay, Chenzong. Kaya napadaan ako para kamustahin ka. Bozong, nandito ka ba para pagtawanan ako? Siyempre hindi. Ganito kasi, Chenzong, iyong inalok mong kooperasyon dati, pagkatapos ng masusing pagsusuri ng aming kumpanya, interesado kami rito, at gusto naming ipagpatuloy ang kooperasyon sa iyo. Ha. Ang ganoon pala. Ngunit, mayroon akong bigla ang lakad ngayon. Paano kaya kung sa ibang araw na lang tayo mag-usap sa opisina? Hindi naman nagmamadali. Chenzong, maganda ang pagkakaayos ng bahay mo. Ayaw mo bang ipasyal kami? Siyempre, hindi ko tututulan. Ngunit mayroon talaga akong bigla ang lakad ngayon. Baka... Ay, wala yan. Hindi mo kailangang samahan kami? Maglilibot lang kami. Boss, pakiramdam ko ay may masamang balak itong si Bozong. Baka may madiskubre siya? Ang Bo Group ay malaki at makapangyarihan. Hindi natin sila pwedeng kalabanin sa ngayon. Pantayan mo ng mabuti ang mga lugar na bawal niyang lapitan. Siguraduhin na hindi siya makakalapit. Opo. Puta, ano ba talaga ang pakay niya? boss, nandito ka na. Kumusta? Maayos ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, boss. Binabantayan namin ng mabuti. Walang anumang nangyari. Simula ngayon, harapin mo na ang tunay na impyerno. Boss, Ikaw. naku, Ale, ano po ito? Ahaw, pinapunta ako para bigyan kayo ng makakain. Salamat po, Ale. Ay naku. Ale, Hindi kayo pwedeng magutom ng isang araw at isang gabi. huwag niyo po kaming pahirapan. Bigyan mo lang siya ng siopaw. Huwag kang mag-alala. Hindi magagalit si Ahaw. Boss, Kayong dalawa, lumapit kayo. Lumapit kayong dalawa sa akin. boss, Gusto ninyong mag-video, ano? Sige, videohin ninyo hanggang magsawa kayo. Kayong dalawa, hubaran ninyo siya. Kung sino ang unang matapos maghubad, siya ang unang aalis. boss, patawad. Aray, Pasensya na, amo. aray. Sugod. Mabilis tao, mabilis tao. Dali. Dakpin ninyo siya para sa akin. Alam ko na, ang bisa ng pampamanhid, hindi ganoon kabilis mawawala. Sugod.
Ikinalulungkot ko, Ginoong Bo, nagpapahinga si Ginoong Chen kaya hindi kayo maaaring pumasok. Li Jiao, huwag ka nang magpumilit pa nang walang saysay. Hindi ka makakatakas. Yaw yaw. Yaw yaw. Ayan, Yaw yaw. Yaw yaw. Magkakilala kayo? Sige, umakyat kayo. Yaw yaw. Bumalik ako. Yaw yaw. Yaw yaw. Ayan, mayroon ka pang magandang kinabukasan. Hindi ka dapat huminto para sa akin. Nakahanap ako ng ilang impormasyon tungkol kay Mengmeng. Hahanapin ko siya. Binabati kita ng magandang kinabukasan. Mag-ingat ka. Ayan. Bakit nananaginip pa rin ako? May init din ba ako sa iyong panaginip? Ayan? Ayan. Ikaw nga. Bakit ka nasa Cloud City? Kung hindi kita nakita sa telebisyon, hanggang kailan ka pa magtatago? Ako. Akala ko kasal ka na at may anak. Ikaw lang ang gusto ko. Yaw yaw, bakit ka magpapakasal kay Chen Zhenghao? Ang tita ko ang nag-ayos ng blind date. Hindi na rin naman ako bumabata. Ayaw ko na siyang mag-alala pa. Nga pala, ayan. Si Mengmeng ay pinatay ng masamang Chen Zhenghao. Ipaghihiganti ko siya. Ano ang gusto mong gawin? Dahil sa ngayon hindi pa siya napaparusahan ng batas, gagawin ko sa aking sariling paraan. Para umamin siya sa krimen. Ano man ang gusto mong gawin, susuportahan kita ng walang pag-aalinlangan. Go for it. Ayan. Salamat. Boss, ang mga tao natin ay nakahanap ng ilang bagay. Sa Chen Logistics Company sa labas ng syudad, ang mga pinadala nating nagbabantay ay sumunod sa isa sa mga delivery truck, naghanap ng pagkakataong makapasok at natuklasan na hindi pala kargamento ang laman nito, kundi mga taong pinatulog. Ayan. Sa villa ni Chen Zhenghao, sa ilalim ng sikretong kwarto, nakakita ako ng mga organ. Nagdududa ako. Ayan, pwede mo ba akong tulungan? Tulungan mo akong protektahan ng 2 tao. Oo, walang problema. Boss, may biglang nangyari. Gusto kong sabihin sa lahat na nagtaksil si Li Ziao sa aming kasal, kaya may mga peking akusasyon noong nakaraang araw. Ang layunin niya ay gawin akong may kasalanan para makipag-divorce sa kanya. Tingnan niyo po ang VCR. Gusto lang niya akong maging may kasalanan para makipag-diborsyo sa kanya. Ang masamang tao na ito ay naglakas loob pang magbintang sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo mga pampublikong tao. Ang bagay na ito ay mabilis na lilipas. Natatakot ako na makaapekto ito sa iyong reputasyon. Wala akong pakialam. Magtiwala ka, mayroon na akong solusyon. Gustong maglaro ng halimaw na ito, tama? Kung gayon, sasamahan ko siyang maglaro hanggang sa huli. Ayan, tulungan mo akong magpa-discharge.
Anong nangyayari sa panig ni Bozian? Boss, naglabas lang ng anunsyo ang Bo Group. Sinabi ni Bozian na magkaklase sila ng ginang noong kolehiyo at matagal na niyang lihim na minamahal ang ginang. Alam niyang hindi niya mahahanap ang ginang, ngayon ay sa wakas ay natagpuan na niya. Ang gusto lang niya sa kanyang puso ay tahimik na protektahan ang ginang. Masyado ko siyang minamaliit. Hindi ko akalain na ibubuhos niya ang lahat ng masamang salita sa kanyang sarili. Boss, ang Bo Group ay nakikipagkompetensya sa atin nitong mga nakaraang araw at marami pa tayong paninda na nakatambak at hindi pa nailalabas. Putang ina, isang pares ng nagtaksil. Dalhin mo rito ang maliit na batang babae. Pupuntahan natin siya para singilin. Tara. Honey, nakauwi ka na. Naghanda ako ng pagkain para sa iyo, halika. Tikman mo na. Bakit ka nandito? Nasaan si Bozian? Honey, ano ang sinasabi mo? Wala kaming ginagawang masama. Gusto ko lang na maging masaya tayo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Mag-asawa tayo? Masama ba na nasa bahay ako? Halika, tikman mo. Ang masarap na pagkain na inihanda ko para sa iyo. Gumawa ako ng fuki feipian. Ginisa na puso ng baboy at atay ng baboy. At may yam at sabaw ng balat ng baboy pa. Kaso lang, mahina ang apoy sa bahay. Medyo hilaw ang pagkain ito. Halika, tikman mo. May tao ba riyan? Dalhin ninyo sa akin ang babaeng iyan. Dalhin ninyo siya paalis. Hindi ba pwedeng umupo na lang at kumain ng maayos? Kailangan pang magkagulo. Sige. Sige na. Sino pa? Sabay-sabay kayong sumugod. Bilisan nyo. Bilisan nyo. Sige na. Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka. At kayo rin. Huwag. May tao ba riyan? Dalhin ninyo si Xiao Xiao rito. Bilisan nyo. Mahal. Si Xiao Xiao at ang nanay, napadala na sila sa ibang lugar. Ngayon sa villa, ako na lang at ikaw ang natitira. Walang namang gambala sa atin habang kumakain. Bilisan mo, tikman mo. Hindi ba't ito ang paborito mong kainin, ang puso, atay, spleen, tiyan at kidney? Huwag lumapit. Huwag lumapit. Huwag kang lumapit. Kainin mo, bilisan mong kainin. Habi, nauuhaw ka ba? Masarap ba ang luto ko? Li Ziao, papatayin kita. Mamatay ka. Gusto mo rin akong patayin, tulad ng pagpatay mo kay Kian Meng? Malandi. Kayong lahat na malandi. Mamatay kayong lahat. Sa tingin mo, masaya ba ito? Ikaw naman. Mahilig maglaro ng kutsilyo, hindi ba? Anong pakiramdam na pinagsasamantalahan? Sinasabi ko sa iyo, hindi pa tapos. Ganyan mo rin ba sinasaktan si Mengmeng? Gusto mong pilitin ang tao na mamatay, ano? Hahayaan din kitang malasahan ang pakiramdam na yan. Hindi ba gusto mong tumakas? Takbo. Huwag, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag, 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 huwag. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Ano, masaya ba? Hindi mo siguro akalaing tinatakot lang kita. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Huli na. Magkita na lang tayo sa kabilang buhay. Hindi ako patay. Asawa ko?
Bakit ka tumatakbo? Panimula pa lang ito. Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Ang lahat ng paghihirap na dinanas ni Mengmeng ay singilin ko isa-isa. Pumapayag akong makikipagdiborsyo ako agad? Pwede ba? Pumapayag kang makipagdiborsyo? Oo. Paano naman ang kustodiya ni Xiao Xiao? Sa'yo na. Lahat sa'yo na. Pero kung ganoon, hindi na ako gusto makipagdiborsyo, anong gagawin ko? Hindi. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ba kayo ni Bozian ay may relasyon? Pagkatapos nating magdiborsyo, hindi ba maganda kung magsama na lang kayo? Mas gusto ko pang mamatay ka kaysa sa mga iyon. Wag. Pagod na ako. Magluto ka para sa akin. Huwag mong subukang tumakas. Sa labas ng iyong bahay, kinordona na ng mga tauhan ni Bozian. Yaw. Naigawa ko na ang prutas. Nalinis mo na ba ang kwarto? Ang laki-laki ng bahay na to. Wala man lang katulong. Nakakaawa ka naman. Oo, sige. Ako, lilinisin ko na ngayon. Yaw. Ako, ang hirap-hirap maglinis. Pwede bang itapon mo na itong mga basura sa basurahan? Kapag madumi, linisin ulit. Kung hindi, para saan ka pa? Bilisan mong maglinis. Pagkatapos mong maglinis, lahat ng sahig, punasan mo isa-isa gamit ang basahan hanggang luminis. Oo, sige. Tita, Nasaan ako? inatasan ako ni Yaw Yaw na pasunduin ka rito. Huwag kang mag-alala. Napakaligtas dito. Nasaan si Yaw Yaw? Kumusta siya? Si Yaw Yaw? Nasa pamilya Chen si Yaw Yaw. Bakit siya bumalik doon? Bilisan mong tawagan siya. Pabalikin mo siya. Umalis siya doon. Ang pamilya Chen ay hindi pangkaraniwan. Kayang harapin. Tita, pinoprotektahan ni Yaw Yaw si Xiao Xiao. Kapag tuluyang nabigyan ng katarungan, ang pamilya Chen, si Xiao Xiao sa natitirang buhay niya, magiging panatag. Ito? Kayang protektahan ni Yaw Yaw si Xiao Xiao. Ngunit marami pang iba na tulad ni Xiao Xiao. Marami pa ring tao. Paano naman ang mga taong iyon? Sino ang poprotekta? Tita, huwag nang magkamali ulit. Lizzie Yao, hindi ko na talaga kayang maglinis. Isang araw at isang gabi na akong hindi nakapikit. Ayoko na. Patayin mo na lang ako. Sige, patayin mo na lang ako. Alam mo rin pala na mahirap gawin ang maraming gawaing bahay. Noong pinaalis mo ang katulong, at pinagawa mo kay Mengmeng ang lahat ng gawaing bahay, bakit hindi mo naisip yan? Ako, Bilang asawa, hindi sumusunod sa mga patakaran ng asawa, kaya bibigyan kita ng pamilya ng kaparusahan. Ano nga ba ang sinasabi niyo noon kapag nagbibigay kayo ng pamilya ng kaparusahan? Una, papaluin ka bilang isang anak dahil hindi mo iginagalang ang iyong mga magulang. Pangalawa, papaluin ka bilang isang asawa dahil sinusuway mo ang iyong asawa. Pangatlo, bilang isang tao, nagbebenta ng organo. Ako, Bakit? Kakaiba ba? Matagal mo na akong sinabihan eh. hindi. Ang aming pamilya Chen ay lahat ng malinis na negosyante. Talaga? May naisip akong mas masaya. Subukan natin. Wag. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng dismemberment? Yaw. Patay. Ang pagpatay ay labag sa batas. Mahal, huwag kang masyadong matakot. Wala namang papatay sa iyo dito. Pero masyado kang maraming nagawang masama. Natutulog ako sa tabi mo, pero hindi ako mapakali. Paano kung putulin ko ang iyong mga paa at kamay? Para magbayad ka sa kasalanan mo. Huwag, Yaw. Ito ay illegal na detention. Ay dedemanda kita. Ay dedemanda mo ako? Makakalabas ka ba sa pintong ito? Saan tayo magsisimula? Sa paa ba? O ito? Wag. Magsisimula tayo dito? Wag.
Huwag. Narinig ko rin. Ang taong walang mga paa at kamay ay tinatawag na Renji. Gusto ko rin, tulad sa TV. Bumili ng malaking banga at ilagay ka sa loob. Ako. Lahat ng ari-arian ko, ibibigay ko sa'yo. Pakawalan mo na ako. Hindi ako interesado sa pera mo. Kahit maging Renji ka, aalagaan pa rin kita habang buhay. Mabilis ako, pinapangako ko na hindi ka masasaktan. Huwag. Inaamin ko ang kasalanan ko, Ako, pupunta ako sa istasyon ng pulis. Aaminin ko ang kasalanan ko. Talaga bang umamin ka? Inaamin ko ang pagkakamali ko. Mas gugustuhin ko pang sumuko sa pulis. Ayoko nang magtiis sa pagpapahirap mo. Nakikiusap ako. Pakawalan mo na ako. Nasaan ang ledger ng pagbebenta ng organ ng tao? Hindi ko kayang madamay ang mga Cheng. Sabihin mo sa akin. Sasabihin ko. Sasabihin. Sa aparador. May sikretong silid sa tapat ng aparador. May safety box doon. Nandoon ang lahat ng account. Ginagarantiya mo bang hindi ka magbabago ng isip? Hindi na ako magtatangka. Magsabi ng totoo. Narinig ko. Ulat ng pahayagan. Ang pinag-uusapang usapin kamakailan. Ang suspek sa pagbebenta ng organ ng tao na si Chen Zhenghao ay bibigyan ng hatol ngayon. Sama-sama nating abangan ang huling resulta. Kayo, mag-asawang trader na iyan, dapat kayong mamatay. Tingnan na lang natin kung hanggang kailan ka makakatakas. Total, hindi na rin naman siya magtatagal. Dalhin ang akusado. Siya na naman ang babaeng ito na nagsasakdal ng krimen. Hindi ko akalain na ang dating mapagbigay na negosyante ay mayroon pang hindi nahuhukay na masamang lihim. Sana hindi ito tulad noong nakaraang kaso ng pagpatay ni Chen Zhenghao na puro kasinungalingan. Ginoong hukom, narito po ang detalyadong accounting at ang testimonya ng suspect na si Chen Zhenghao na makapagpapatunay na si Chen Zhenghao at ang buong pamilya Chen sa loob ng maraming taon ay ginamit ang pangalan ng isang kumpanya ng logistic upang iligal na ipagbenta ang mga bahagi ng katawan ng tao. Bukod pa rito, ang pagbibigay donasyon sa mga paaralang pang-pag-asa sa kabundukan ay sa katunayan ay pagpupuslit ng mga tao. Nagsisinungaling ka. Puro kasinungalingan ang mga ito. Ginoong hukom, mayroon akong ebidensya. Pakitingnan po. Diyos ko, ang pagdodona ng mga paaralang pang-pag-asa ay para pala sa pagpupuslit ng mga bata. Talagang walang kaluluwa. At nagbebenta pa ng mga organo ng tao. Siya pala ang gumawa. Hindi ko maisip kung gaano kahirap ang kalagayan ng mga batang iyon. Barilin. Ang ganoong masamang tao ay dapat barilin ng 10 beses. Katahimikan. Akusado, maaari mong ipaliwanag ang iyong kaso. Ginoong hukom, humihingi po ako ng pahintulot na depensahan ang aking sarili. Pinahintulutan. Puro kasinungalingan. Pinilit niya lang akong umamin. Ang lahat ng mga paratang ay gawa-gawa lang niya. Chen Zhenghao, ulit-ulitin mo nga. Ako, nagkamali. Nagkamali ako. Inaamin ko. Lahat yan inaamin ko. Inaamin ko lahat. Kagalang-galang na hukom. Nakita niyo na. Sinabi ng anak ko. Lahat yan dahil sa babaeng ito. Sa pilitan lang siyang pinagtapat. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kayong maghanap ng mag-examine sa kanya. Ang anak ko, puro pasa na ang katawan. Kayo. Maliit na bata, hindi ka pa makakatalo sa akin. May twist na naman. Hindi nga pala ganoon kadali ang bagay na ito. Sinusuportahan ko ang ate, paano naman siya makakapanakit ng ganoong kahina? Ang nasa itaas, hindi nyo siguro alam. Ang dalagang ito ang National Martial Arts, champion ng 3 magkakasunod na taon. Mayroon pa bang ibang ebidensya ang nagreklamo? Kung wala, ang akusado sa kasong pagbebenta ng organ ng tao, ay hindi napatunayan. Mayroon pa kaming testigo. Kagalang-galang na hukom, natagpuan namin ang pinakakapanipaniwalang testigo. Pakisuyong payagan niyo siyang humarap sa korte. Pinahihintulutan ng korte, tumawag ng testigo. Sino iyan? Tila pamilyar. Siya yata ang ina ni Chen Zhenghao. Nagpunta siya para magpatotoo.
para patunayan na nagkasala ang sarili niyang anak at asawa. Pakiusap, magsimula na ang saksi sa kanyang pahayag. Kagalang-galang na hukom, ako ang totoong ina ng nasasakdal. Nakita ko ng higit sa isang beses, dinala ng aking anak ang isang grupo ng mga estranghero sa lihim na silid sa bahay. Bukod pa rito, mayroon akong CCTV footage dito. Sa tuwing tumatanggap ang aking anak ng transaksyon sa organ, nagre-record siya ng video. Akala niya, nabura na niya lahat, ngunit, lihim kong inimbak ang lahat. Hindi lang ang aking anak na si Chen Zhenghao. Ngayon, personal ko ring ituturo ang bawat miyembro ng pamilya Chen. Lahat sila ay bahagi ng masamang industriyang ito. Narito, ang video ng paghahati ng mga Chen sa kanilang kita. Xu Mei, nagrebelde ka na ba? Ikaw na walang utang na loob, kumakain at umiinom ka mula sa akin sa loob ng maraming taon. Ngayon may babae kang sandalan sa likod mo. Sa tingin mo ba ayos ka na? Dapat noon ko pa kayo isinumbong. Dapat kayong mga basurang ito ay maparusahan. Ilang araw lang akong hindi nagtatakda ng mga patakaran sa'yo. Kaya naman. Ikaw. Anong ako? Ikaw lang ba ang marunong manakit ng tao, ha? Ikaw lang ba ang marunong manakit? Ikaw lang ba ang marunong manakit? Ikaw lang ba ang marunong manakit? Tahimik. May kasalanan ako. Bakit ko kailangang tiisin ang inyong pang-aapi sa loob ng maraming taon? Dapat matagal ko nang ang mga halang ang kaluluwang ito. Idineklara. Kitang-kita na matindi ang panggigipit. Mga halang ang kaluluwa, mga mapanlin lang. Magaan pa nga ang palo ni Ginang. Sa anong klaseng nakakatakot na kapaligiran kaya sila nabubuhay? Upang mapilitan ng ganoon sa loob ng maraming taon. At hindi lumaban. Nagpapahayag ang korte. Ang mga paratang laban kay Chen Zhenghao ay napatunayan. Dahil sa komplikado ang kaso, at marami pang suspek, hinihiling namin sa mga autoridad ng hudikatura na makipagtulungan sa investigasyon. Pagkatapos madakip ang lahat ng suspek ay muling lilitisin. Umalis na. Tatay, Mengmeng. Mula sa langit. Nakikita mo ba? Lahat ng masasamang gawain ay hindi maitatago habang buhay. Ang hustisya ay mabagal, ngunit tiyak. Lahat ng kasamaan sa harap ng batas ay walang kawala. Pababa ng bewang. Ibaba pa ng kaunti. Ituwid ang likod. Kanang kamay. Kaliwang kamay. Huling 5 segundo. Halika. 5, 4, 3, 2, 1. Sige. Pagod ka ba? Hindi po. Xiao. Dapat nating tandaan na magsanay ng mabuti. Kapag mayroon tayong kakayahan, hindi na tayo matatakot. Sa kahit sino. Naiintindihan ba? Opo, naiintindihan ko po, Ninang. Ang bait. Sige. Paparating na ako. Anong kailangan mo sa akin? Yaw. Hinatulan ako ng kamatayan. Ilang araw na lang ang natitira sa akin. May natitira pa akong pera sa isang account sa abroad. Pakikuha mo iyon para sa akin, para maalagaan mo ng maayos si Xiao. Huwag kang mag-alala. Malinis ang perang iyon. Hindi gagastusin ni Xiao ang pera mo. Hindi ka rin naman ang tatay niya. Yaw. Pwede mo bang ituring itong pagtubos ko sa mga kasalanan ko? Nakiusap na ako sa'yo. Yaw. Kung alam ko lang nahahantong tayo rito, bakit ko pa ginawa noon?
Ayan, bakit ka nandito? Natakot si Xiao Xiao na malulungkot ka, kaya tumawag siya sa akin ng espesyal. Ikaw talagang bata ka. Sige na. Ikaw. Bakit ba? Yaw-yaw. Matagal na tayong nagkakamali sa isa't isa. Mahaba pa ang hinaharap. Ayokong muli kitang palampasin. Pwede ka bang magpakasal sa akin? Ayan. Ako, Ninang, pakasalan mo siya, pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya? Pakasalan mo siya. kapag itinaas ang kamao laban sa mahina, ang kasamaan ay pakakawalan na hindi masukat. Nawa ay manatili ang katarungan, nawa ay maging dalisay ang mundo. Hinihikayat ko ang lahat ng kababaihan na magkaroon ng ganap na zero tolerance sa karahasan sa tahanan. Ang domestic violence ay hindi gawain bahay, kundi isang krimen.